sa ating buhay, ano ba ang ating mga kinatatakutan? Ano ba ang mga karanasan natin na nagdala ng takot at naging sanhi o naging dahilan ng ating mga paghihina? Mapagpalang araw ng Martes sa inyong lahat, mga giliw kong sumusubaybay. Nasa 19 na araw na tayo sa buwan ng Marso at ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Jose, asawa ni Maria. At ngayon ay naalala ko ay ipinagdiriwang din ang kaarawan ng butihing Arsobispo ng Cebu. Walang iba kundi si Arsobispo Jose Palma. God bless you. Mga kaibigan, pagnilayan natin ng mabuti ang mga magagandang karanasan natin na nagdulot ng kaligayahan at posibleng nagdulot din ng panghihina. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay, patuloy na pakikinig, at maraming salamat sa inyong pakikiisa sa layuning maipaabot ang pagninilay na ito sa bawat isa sa pamamagitan ng pag-share ninyo sa vlog na ito. At sa araw na ito, gaya ng sinabi ko, tingnan natin ng mabuti kung ano yung pinakamagandang mensahe na ipaabot sa atin ng ating pagbasa. Ang ating pagbasa sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 1, versikulo 16, 18 hanggang 21, 24. Dito sinabihan ng anghel sa pamamagitan ng isang panaginip si Jose na huwag matakot. Bakit? Ano ba ang nangyayari at pangyayari sa ating ebanghelyo? Alam natin na si Maria ay nagdadalang tao at ito ay lalang ng Espiritu Santo. At ang sa kalagayan, sa pamumuhay ni Maria at ni Jose sa panahong iyon, kung malaman ng lipunan, ng komunidad, na may isang tao na nagdadalang tao at wala namang klarong asawa, ito ay talagang papatayin sa pamamagitan ng pagbabato. At si Jose naman sa kabilang dako, alam niya na hindi niya ito anak. At hindi niya kailanman nasipingan si Maria. Kaya dito bilang tao, nag-isip siya na iwanan si Maria sa paraan ng hindi malalaman ng nakakarami. Ngunit napakaganda ng plano ng Panginoon, ng Diyos, na sa pagpapadala ng kanyang nag-iisang anak at naging kabahagi natin na naging tao sa pamamagitan ng ating mahal na Ina Birhen Maria, ay talagang gusto niya na si Jose ay maging kabahagi at maging bahagi ng kabuuang plano ng kaligtasan. Kaya dito, sinabihan ng anghel na Jose, huwag kang matakot na samahan si Maria dahil ang kanyang dinadala ay lalang ng Espiritu Santo. Gaya ng sinabi ko kanina mga kaibigan sa simula, ano ba ang mga bagay na nagdadala ng takot sa atin? At minsan hindi lang takot kundi naging sanhi din ng ating panghihina at panlalamig, na kahit yung ating pananampalataya ay talagang naapektuhan dito. Kaya para sa akin siguro, mas magandang makita natin ito ng mabuti at ibalik natin ang lahat ng mga katanungan sa ating sarili. Bakit nga ba ako natatakot? Lalong-lalo na kung alam natin na wala naman tayong ginawang masama. Lalong-lalo na kung alam natin na
nasa tama tayo at alam natin na ang ginagawa natin ay mabuti. Mas magandang tingnan natin sa ganitong aspeto. At dito natin masusukat yung lalim ng ating pagtitiwala sa Diyos. Dahil kung mahina ang ating pagtitiwala, dito rin tayo makaranas posible ng takot na maging dahilan upang maparalisa ang ating mga gawain at ang ating mga pagkilos, lalong-lalo na ang patuloy natin na pakikipag-ugnayan at pakikisalamuha sa ating kapwa. Kaya nga kung titingnan natin sa buong kasulatan sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan, itong salita na ito na do not be afraid or huwag kang matakot ay inuulit-ulit ito ng maraming bisis at umabot ito ng 365. No? So ibig sabihin, 365 times the word do not be afraid is repeated. No, napakaganda. Nakulang na lang sabihin ni Jesus sa ating buhay, araw-araw, huwag tayong matakot. Dahil nandyan lang siya, lalong-lalo na kung may tiwala tayo sa Kanya, hindi niya tayo pabayaan at hindi niya tayo iiwan. Kaya mga kapatid, sana maging lakas natin at maging sandigan ang Panginoon sa panahon na tayo ay makaranas ng takot at panghihina sa ating buhay. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming magtiwala ng buong katapatan sa iyo. Turuan mo kaming maging mabuti upang sa gayon ang takot ay hindi maghahari sa aming buhay. Amen.